Kung attached ka na kay XRP at matagal mo na itong hawak, may isang mensahe ngayon na kailangang seryosohin. Isang kilalang crypto influencer na si Amonex ang naglabas po ng babala na nagsasabing hindi pa handa ang karamihan sa mga XRP holders sa kung ano po ang darating. Ang pahayag na ito ay hindi dapat basta hype o emotional post lamang. Nakabase po ito sa isang detalyadong research paper mula po sa Digital Asset Solutions na tumitingin po sa mas malawak na papel ni XRP sa global payments. Ayon po sa research, hindi na itinuturing si XRP bilang simpleng speculative asset. Sa halip ay inaangat po siya bilang bahagi ng financial infrastructure. At kapag ang isang crypto ay napasok sa ganitong kategorya, nagbabago po ang laro para sa mga traders, investors, at saka holders na tulad natin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, paano nga ba binabago ng DAS Research ang pananaw kay XRP bilang asset? Yan po, ang pangunahing punto ng DAS Research ay malinaw. Sa XRP ay hindi na ipinoposisyon bilang pang-trade lamang, kundi bilang functional tool sa loob ng financial system. Binibigyang diin ng papel ang utility, scalability at saka integration bilang core strengths ni XRP. Ito po ang mga katangiang hinahanap ng malalaking institutions bago po sila mag-commit. Hindi po sapat ang mabilis o mura lang ang transactions. Kailangan din po ng reliability sa malakihang operasyon. Dito po pumapasok si XRP na parang isang profesional na empleyado na inihahanda para sa long-term role. Para po sa market impact nito, ibig sabihin mas nagiging mahalaga ang adoption kaysa sa short-term price swings. Ito ay shift mula speculation papunta sa function-driven valuation. Ngayon ay ano po ba ang mga balakid na kinikilala mismo ng research tungkol kay XRP? Hindi rin po bulag ang DAS Research sa mga hamon. Malinaw po nilang kinilala ang kompetisyon mula sa mga stablecoins tulad po ng USDT at saka USDC. Kasama rin dito ang posibilidad ng mga CBDC na suportado ng mga central bank. Ang mga ito ay naglalagay po ng pressure sa payment-focused cryptos. Isa pang malaking hamon ay ang volatility. Kapag ang asset ay pabago-bago ang presyo, mahirap itong gamitin sa araw-araw na settlement. Ngunit sa halip na ituring ito bilang fatal weakness, ipinapakita po ng research ng development ng XRP ay naka-align sa long-term solution. Ang market impact po nito ay mas malinaw sa hinaharap kaysa sa kasalukuyan. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang long-term infrastructure goal ni XRP? Ayon po sa DAS, ang tunay na target ni XRP ay ang cross-border settlement efficiency. Ibig sabihin, mas mabilis, mas mura, at mas maasahang paglipat ng value sa pagitan po ng mga bansa. Hindi po ito overnight success story. Ito po ay gradual process na dumadaan sa testing, regulatory alignment, at saka performance validation. Para sa institutional partners, mas mahalaga po ang consistency kaysa excitement. Kapag napatunayan po ni XRP na kaya niyang mag-operate sa scale, dito po magsisimula ang tunay na adoption. Ang epekto po nito sa market ay hindi bigla ang pump, kundi steady structural demand. At kapag ang demand ay galing po sa infrastructure use, mas tumitibay po ang price floor sa long run. Ngayon ay paano naman po pinapalawak ng mga initiative ang papel ng XRP lampas sa niche use? Ayan, ipinapakita po ng research na maraming hakbang
ang ginagawa para suportahan ang mas malawak na role ni XRP. Kasama po rito ang liquidity solutions, stablecoin related developments at saka partnerships. Ang mga ito ay hindi lamang po pang marketing. Ito ay mga building blocks para sa institutional trust. Kapag ang mga bangko at saka final firms ay naghahanap ng on-chain alternatives, tinitingnan po nila ang ecosystem, hindi lang ang token. Sa puntong ito, si XRP ay parang system na unti-unting binubuo. Ang market impact ay unti-unting paglawak po ng use case. Kapag lumampas po si XRP sa niche role, mas nagiging resilient po siya sa market cycles. Ngayon ay bakit po ba nakadepende ang susunod na yugto sa institutional execution? Yan, isa pong critical na punto ng DAS paper na ito ay hindi na po technical readiness ang bottleneck, kundi institutional adoption. Maraming trials at saka pilot programs ang nagawa na. Ang tanong ngayon ay lilipat ba ang mga institutions mula testing papunta sa full operational use? Kapag nangyari po ito, si XRP ay hindi na lang option kundi bahagi na ng system. Ang transition na ito ay hindi po instant. Ito ay dadaan sa regulatory clarity at proof of performance. Para po sa atin bilang mga holders, mahalagang maunawaan po natin na ang ganitong klase ng growth or paglago ay tahimik, ngunit malalim ang epekto. Ano-ano naman po ang short at saka medium term catalyst na binabantayan ng mga eksperto? Sa short term, binanggit po ng research ang EVM-compatible sidechain at saka network extensions. Ito po ay nagbubukas ng pinto sa mas maraming developers at saka use cases. Mayroon ding integration ng tokenized institutional assets tulad po ng RLUSD. Dagdag pa rito ang lumalakas na usapan tungkol po sa ETF approvals. Ang mga elementong ito ay maaari pong magbago ng market perception. Ngunit malinaw po ang paalala ng DAS. Ang mga ito ay conditional opportunities at hindi po mga guarantees. Kaya ang epekto nito ay nakadepende po sa execution at saka regulation. Para po sa atin bilang mga traders, ay maaring volatility po ito. Para naman po sa atin bilang mga holders, ay may narrative shift po ito. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Yan, nakikita natin dito ang mensahe ni Amonex bilang wake-up call. Hindi po ito simpleng bullish post, kundi paalala na nagbabago po ang karakter ni XRP. Kung ikaw po ay nakatingin lang sa daily price chart, maaaring namimiss mo ang mas malaking larawan. Ang infrastructure narrative ay mabagal ngunit malakas. Hindi lahat ay handa sa ganitong klase ng transformation. Kaya para po sa mga traders, kailangan po ng timing. Para po sa mga holders, kailangan naman po ng pananaw. At para po sa mga hodlers, kailangan ng tiwala sa proseso. Kung tama po ang direksyon na tinatahak ng XRP, ang darating ay hindi po hype, kundi repositioning sa global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.